Magandang araw mga mag-aaral. Ako si Teacher Jenny Miralles na mula sa Amparo High School ang inyong guro sa araw na ito. Handa na ba kayo? Ang ating aralin para sa araw na ito ay nababatay sa Most Essential Learning Competencies. Nasusuri ang kahalagahan ng pag-aaral ng kontemporaryong issue. Naririto naman ang mga layunin para sa ating pag-aaral sa araw na ito. Una, natatalakay ang etymolohikal at konseptual na definisyon ng kontemporaryong isyung panlipunan. Pangalawa, naipapaliwanag ang mga konsepto ng lipunan at kultura na bumubuo sa pag-aaral ng kontemporaryong issue. Pangatlo, naipapakita ang ugnayan ng lipunan, kultura at kontemporaryong isyung panlipunan sa pang-araw-araw na buhay. Ang pagtalakay natin sa kontemporaryong issue ay hahatiin natin sa tatlong bahagi. Ang unang bahagi ay ang pagbibigay natin ng kahulugan sa kung ano nga ba ang kontemporaryong issue. Ang ikalawang bahagi ay ang ugnayan naman ng kontemporaryong issue sa lipunan at sa kultura. At ang pangatlo ay aalamin natin ang kahalagahan ng pag-aaral ng kontemporaryong issue. Handa ka na ba sa ating talakayan? Ang salitang kontemporaryong issue ay nahahati sa dalawang salita, kontemporaryo at issue. Kapag sinabi natin kontemporaryo, ito yung mga pangyayaring nagaganap o naganap sa kasalukuyan. So halimbawa niyan yung paglaganap ng COVID-19, yung pangyayaring nagsusuot tayo ng face mask, gumagamit tayo ng face shield, bawal kayong lumabas. So ito ay ilan sa mga masasabi nating kontemporaryong pangyayari. At kapag sinabi naman nating issue, ito naman ay tumatalakay sa mga paksa, sa tema o suliraning nakakaapekto sa ating lipunan. So kung pagsasamahin natin ang dalawang kahulugan, ito ay tumatalakay sa isang mahalagang paksa o malalim na suliraning may direkta o hindi lantad na epekto sa isang lipunan na nangangailangan ng malalim at masusing pag-aaral upang makahanap ng solusyon. Sa ating pagtalakay ng kahulugan ng kontemporaryong issue, matatalakay natin ang tatlong terminolohiya, ang issue, ang lipunan, at kultura. Tinatalakay sa kontemporaryong issue ang mga isyung politikal. So, yung mga napapanood natin sa TV, naririnig natin sa radyo, na kung saan nagbabalitaktakan tungkol sa politika, ito ay masasabi nating isyung politikal. So, may kinalaman siya sa pamahalaan. Ang pangalawa namang issue ay ang isyung pangkapaligiran. So, ito yung mga nakikita natin na halimbawa ay nasasalantang likas na yaman, yung pagguho ng mga lupa, yung pagkakalbo ng mga minahan na mayroon tayo, at pagkasira ng ating mga yamang tubig. So ito ay bahagi naman ng isyung pangkapaligiran. So meron din tayong personal na issue. May issue kayo sa kapitbahay nyo, may issue kayo sa pamilya. Ito ay masasabi nating personal na issue. So, ang panlipunang issue naman, ito naman yung sumasalamin doon sa kung ano yung nangyayari sa ating kapaligiran. Halimbawa na lamang dyan yung paglaganap ng COVID-19. Kasama din dito yung bakit kailangan nating magsuot ng face mask, bakit kailangan mag-face shield. So, bilang mga bata, bakit bawal lumabas? Bakit pinapatupad yung mga ECQ, MGCQ? Ayan. Ang daming issue. So, next ay ang isyung pang-edukasyon. So, syempre, di ba sa new normal, ibang-iba yung ating pag-aaral na pinagpatuloy ng DepEd. Kasi, kung hindi itutuloy, magkakaroon tayo ng problema. So, magkakaroon ng brain drain ang ating bansa. So, kung kaya't kailangang ipagpatuloy ang laban para sa edukasyon, na kahit tayo ay may klase gamit ang blended learning, may online, may modular, ay tuloy ang
edukasyon. Sa pagbibigay ng definisyon ng kontemporaryong issue, kailangan din nating bigyang kahulugan ang sinasabi nating lipunan. Pero, ano nga ba talaga ang kahulugan ng lipunan? So, pag sinabi nating lipunan, ito ay tumutukoy sa mga taong naninirahan sa isang organisadong komunidad na mayroong iisang batas, tradisyon at pagpapahalaga. Halos ganito rin yung pagpapakahulugan ng ating mga sosyologo doon sa definisyon ng lipunan. So ayon kay Karl Marx, ang lipunan ay kakikitaan ng tunggalian ng kapangyarihan. Ito ay nabubuo dahil sa pag-aagawan ng mga tao sa limitadong pinagkukunang yaman upang matugunan yung kanilang pangangailangan. So kasi alam nyo sa tunggalian na mayroong ito, nagiging makapangyarihan ang pangkat na kumokontrol doon sa produksyon. So bunga nito, nagkakaroon ng magkakaiba at hindi pantay na antas ng tao sa lipunan na nakabatay sa yaman at sa kapangyarihan. Ayon naman kay Emil Durkheim, ang lipunan ay isang buhay na organismo kung saan nagaganap yung mga pangyayari at mga gawain. Ito ay patuloy na kumikilos at nagbabago. So, binubuo ang lipunan ng magkakaiba, subalit magkakaugnay na pangkat na at institusyon. Ang maayos na lipunan para kay Durkheim ay makakamit kung ang bawat pangkat at institusyon ay gagampanan ng maayos ang kanilang tungkulin. At ayon naman kay Charles Cooley, para sa kanya, ang lipunan ay binubuo ng tao na mayroong magkakawing na ugnayan at tungkulin. So nauunawaan at higit na nakikilala ng tao ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pakikisalamuha sa iba pang miyembro ng lipunan. So sa pamamagitan nito, nakakamit ang kaayusang panlipunan sa pamamagitan ng maayos na interaksyon ng mga mamamayan. Base sa mga pahayag ng mga sosyologo dito sa ating pagtalakay, magkakaiba man yung pakahulugan nila sa lipunan, makikita natin na nagkakaisa sila na ang lipunan ay binubuo ng iba't ibang institusyon, ugnayan at kultura. So bilang mag-aaral, mahalagang maunawaan ninyo kung ano-ano ang mga bumubuo sa ating lipunan. Ang mga elemento ng lipunan ay binubuo ng institusyon, social group, status, at gampanin o roles. Ang institusyon ay isang organisadong sistema ng ugnayan sa isang lipunan. So halimbawa nito ay ang ating pamilya, yung edukasyon, pamahalaan at ekonomiya. Ang usapin ng pananampalataya ay bahagi din ng relihiyon na isa rin sa mga institusyong panlipunan. Kaya kung titingnan natin, ang pamilya, relihiyon, edukasyon, ekonomiya at pamahalaan ang maituturing na mga institusyong panlipunan. Ang social group ay dalawa o higit pang taong may magkakatulad na katangian na nagkakaroon ng ugnayan sa bawat isa at bumubuo ng isang ugnayang panlipunan. Meron tong dalawang halimbawa o dalawang uri. So yung primary group saka yung secondary group. Kapag sinabi nating primary group, ito yung malapit at informal na ugnayan ng mga individual. Halimbawa na lamang nito yung ating pamilya at ang ating mga kaibigan. Yung tipong sobrang close tayo sa bawat isa. Samantalang ang secondary group naman, binubuo ng mga individual na may formal na ugnayan sa isa't isa. So kumbaga, nagkakaroon lang sila ng pag-uusap, nagkakaroon lamang sila ng paghaharap dahil nakatuon ito sa pagtupad nila sa kanilang gawain. So halimbawa na lamang nito yung mga namamasukan sa trabaho na meron silang amo at mayroong manggagawa. Minsan, nagkakaroon ng hindi magandang ugnayan na bumubuo dito sa social group na nagdudulot ng ilang issue at hamong panlipunan. So, halimbawa, kapag hindi tumupad yung kanilang
amo doon sa napagkasundo ang sweldo, so nagkakaroon ngayon ng pag-aaklas o pagwewelga ng kanilang mga manggagawa. Ang ikatlong elemento naman ay tinatawag nating status. Ito ay tumutukoy sa posisyong kinabibilangan ng isang individual sa lipunan. So ang ating pagkakakilanlan o identidad ay naiimpluwensyahan ng ating status. So meron dalawang uri ng status. Tandaan nyo yan ha. So yung una, yung ascribe. Yung pangalawa naman ay yung achieve. Ano nga bang pinagkaiba nila? So pag sinabi nating ascribe status, nakatalaga na ito sa isang individual mula nung siya ipinanganak. So halimbawa yung pagiging babae, pagiging lalaki o yung kanilang mga kasarian. So kasama din dito yung ipinanganak na sila na mahirap. Sa kabilang banda naman, pag sinabi nating achieve status, ito ay nakatalaga na sa isang individual sa bisa ng kanyang pagsusumikap. So, mula dun sa pagiging niyang mahirap, pwede siyang maging mayaman. So, halimbawa, si Jewel, isa siyang mahirap. Tapos, dahil sa kanyang pagsusumikap, dahil nag-aral siyang mabuti, dahil pinili niya na magsumikap sa kabila ng pagiging mahirap, naghanap siya ng mga scholarship para may pagpatuloy niya yung kanyang pag-aaral, tapos nakatapos siya ng kanyang kolehiyo. So, yung kanyang status ngayon, bilang isang nakatapos na profesional, ay masasabi natin o may tuturing nating achieve status. Kasi mula doon sa dating mahirap, ay nabago yung kanyang status sa buhay. Ang panghuling elemento ay ang gampanin o roles. So may posisyon ng bawat individual sa loob ng isang social group. So yung bawat posisyon na to ay may kaakibat na gampanin o role. So ito yung tinatawag din nating tungkulin. So tumutukoy ang mga gampaning ito sa karapatan, obligasyon, at mga inaasahan ng lipunan na kaakibat ng posisyon ng isang individual. So sinasabi na ang gampaning ito ay nagiging batayan din ng kilos ng isang tao sa lipunang kanyang ginagalawan. Sa ating pag-aaral din ng kontemporaryong issue, mahalagang matalakay natin ang kultura. So sa pag-aaral ng lipunan, mahalagang pagtuunan din ng pansin ang ating kultura. So ano nga ba ang kultura? So ito ang kabuuang konsepto ng sangkap sa pamumuhay ng mga tao, batayan ng kilos at gawi, at ang kabuuang gawain ng tao ayon kay Panopio. Sumunod dito ay binigyang kahulugan din ito ni Mooney, na kung saan ang kultura ay tumutukoy sa kahulugan at paraan ng pamumuhay na naglalarawan sa isang lipunan. Ayon kay Mooney, merong dalawang uri ng kultura. Ito daw yung material saka yung hindi material. Pag sinabi nating material, ito ay mga pisikal na bagay na nagbibigay ng kahulugan sa isang aspekto ng lipunan. So halimbawa dito yung gusali, likhang sining, kagamitan, at iba pang nilikha ng tao. Kapag sinabi naman nating hindi material, ito ay tumutukoy sa mga batas, gawi, paniniwala, ideya, at ano pang pakahulugan na walang pisikal na anyo ngunit maaaring maobserbahan. So kasama din dito yung norms o yung ini-expect sa atin na tamang gawi para sa ating mga kinikilos sa lipunan. Ang mga elemento ng kultura ay binubuo ng 4. So, yung una dito, yung paniniwala, pagpapahalaga, norms, at ang simbolo. So, bigyan kahulugan natin ang bawat isa. Pag sinabi natin paniniwala o beliefs, ito'y tumutukoy sa mga kahulugan at paliwanag tungkol sa pinaniniwalaan at tinatanggap na totoo. Kapag sinabi naman nating pagpapahalaga o values, ito naman yung nagsisilbing batayan ng isang grupo o ng lipunan sa kabuuan kung ano ang katanggap-tanggap at ano ang
hindi. So ito ang nagiging batayan ng tama o mali, maganda o hindi, nararapat o hindi nararapat. Ang pangatlo ay ang norms. Ito yung tumutukoy sa mga asal, kilos o gawi na binuo at nagsilbing pamantayan sa isang lipunan. Ang pang-apat ay ang simbolo. So dito inilalahad, nagkakaroon ng paglalapat ng kahulugan sa isang bagay ng mga taong gumagamit nito. So halimbawa sa simbolo, yung paggamit natin ng mga text messages, yung paggamit natin ng mga coding kapag tayo ay nagte-text messages. So ayan po, halimbawa yun ng mga symbols. Ang ikatlong bahagi ng pagbibigay kahulugan sa kontemporaryong issue ay ang tinuturing nating ugnayan. So dito makikita natin nagkakaroon ng ugnayan ang kontemporaryong isyung panlipunan, ang lipunan at ang kultura. Kasi kung ano man yung mga pagbabagong nakikita natin sa ating mga paligid ay nakakaapekto sa kultura, nakakaapekto sa lipunan, at nakakaapekto sa tao. So dito natin maitatanong, gaano nga ba kahalaga yung issue na yon? Paano ito nakakaapekto sa mga taong bumubuo doon sa lipunan? Sino-sino nga ba ang mga naaapektuhan ng mga issue na yon? At paano nga ba tinatanggap o tinanggap ng mga tao yung mga ganong klase ng isyung panlipunan? Ang panghuling bahagi ng ating talakayan ngayong araw na ito ay ang kahalagahan ng pag-aaral ng kontemporaryong issue. So ano nga bang dulot nito para sa atin? Una, magkakaroon tayo ng social awareness. Kasi sa pamamagitan nito, mayroon tayong pakialam sa kung ano ang nangyayari sa ating paligid. Pangalawa, so yung ating sociological imagination. Ayon kay Wright Mills, mahalaga daw na malinang ang isang kakayahang makita ang kaugnayan ng mga personal na karanasan sa isang tao at ng kanyang lipunang ginagalawan. So yun po yung tinatawag nating sociological imagination. Pangatlo ay mayroong critical na pag-iisip. So dito kasi mapag-iisipan natin kung ano yung mga bagay-bagay na nasa ating paligid. So, hindi tayo basta-basta nagdedesisyon. At dahil din sa pag-aaral ng kontemporaryong issue, naiuugnay natin yung ating sarili sa mga pangyayari. Kasi tinitingnan natin ano nga ba yung epekto nito sa atin, paano ito nakakaapekto sa iba. Sunod ay napapahalagahan din natin yung mga tauhan, pangyayari at mga issue na meron sa ating paligid. Sa pamamagitan din nito nahahasa yung ating iba't ibang kasanayan at pagpapahalaga sa maraming bagay. Panghuli, sa pamamagitan ng ating mga kaalaman sa natutunan natin sa araw na to, magkakaroon na tayo ng matalinong pagpapasya sa mga bagay-bagay. So mabibigyan din natin ng solusyon at malawak na kaalaman yung ating mga kausap, yung nangyayari sa ating paligid. So, makakatulong din tayo para maging aktibo tayong makibahagi sa mga programa at polisiya sa ating lipunan. Kasi 'di ba kanina sinabi natin na mayroon tayong tungkulin na dapat na gampanan sa ating lipunan. So, mayroon tayong pwedeng ibahagi para sa ating lipunan. Ngayong marami ka nang natutunan sa araw na ito, may sapat ka ng kaalaman at pag-unawa tungkol sa lipunan at mga issue at hamong panlipunan na kinaharap sa kasalukuyan. Handa ka nang magsuri sa iba't ibang issue at hamong kinaharap sa iba't ibang aspekto ng lipunan tulad ng kapaligiran, ekonomiya, kasarian at lipunan, politika at pagkamamamayan. So hanggang sa muli, paalam!